Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagsilang ng Panginoon. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverendo Padre Guido Dumlao. Magsitayo po ang lahat.
come, let us adore Him. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng pinanganak sa sabsaban na si Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang patnubay ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, espesyal ang Pasko ngayong taon 2023 sapagkat pinagdiriwang natin ang ika-800 na anibersaryo ng unang Belen. Ang Belen ay simpleng, masayang pagpapahayag ng misteryo ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Ang Belen ay buhay na ebanghelyo na kung saan lumulundag mula sa pahina ng banal na kasulatan tungo sa harapan ng kwento pagkapanganak ng Diyos. Sa madilim na gabi, halina sa Belen, salubungin sa liwanag ng ating mga Christmas tree, magbigay linaw ang ating pusong puno ng kadiliman. Halina, aminin natin ang ating mga karupukan at kasalanan, maging marapat tayo sa pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ginoon, kaawaan mo kami. Mo kami. Kristo, kaawaan Kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
magpasawalang hanggan, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan, na ngayoy aming pinatutuloy sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang pangyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating sumigla ngayon, manunubos, Kristong Poon. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong Poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang Poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong Poon. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na, ang Poon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong Poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak
ay mag-awitan. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po tayo. Ito'y balitang masaya, manunubos, sumilang na, sa ating Kristo poon siya. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria, kanyang ina, at si Jose ay nakatakdang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang matuwid na tao itong si Jose, na kanyang mapapangasawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya pinasya niya ang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose, nagpakita sa kanyang panaginip ang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David,
Huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, papangalanan mong Jesus, sapagkat siyang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit di ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki at pinangalanan nga niyang Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Merry Christmas po sa inyong lahat. Pakibati po ng Merry Christmas ang katabi mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong sinilang sa sabsaba. Pakiulit po ang tatlong magagandang salitang ito, iuwi po ninyo na nagbibigay kahulugan sa Pasko. Panunuluyan, pamilya, pag-ibig. Ano po yung una? Pangalawa, panghuli. Palakpakan natin ang Panginoon. Binabati natin ating mga kabataan sa kanilang ginanap na panunuluyan. Dito pa nga, hindi pa nagtatanggal ng costume. Kumakanta pa po si Mama Mary. Ayan. Sa panunuluyan, pinaalala sa atin na ang Diyos tumuloy sa ating buhay. Kanina, nagbakasakali kang tumuloy sa simbahan dahil medyo matiim. Amen. Yon ang ibig sabihin ng panunuluyan. Tumutuloy ka dahil alam mong kahit madilim, may naaninag kang liwanag. Ang Pasko ay pagdiriwang ng liwanag. Bagamat minsan madilim ang buhay, paliliwanagin yan ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, lilinaw din ang lahat. Kumapit sa liwanag. Palakpakan natin ang liwanag na bigay ng Panginoon. Maliwanag na kailangan nating panindigan ang Diyos. Maliwanag na kailangan nating maging tapat sa Panginoon. Napakaganda ng simbolo ng ating Christmas tree kanina. Ang nagsindi ng liwanag ay ang mga leader ng ating 3 barangay sa parokya. Maraming salamat po. Palapakan po natin sila. At ang liwanag ng iyon sa pagsasaayos ng ating pamayanan, laging nakaugat kay Jesus. Dahil hindi naman malinaw kay Jose ang lahat. Hindi naman una malinaw kay Maria. Hindi naman ganun. Kuhang-kuha agad nila ang mangyayari. Hindi. Sila ay nagtiwala na ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng panibagong pagpapasya. Kaya ikaw din, panghawakan mo yung liwanag na natutunan mo ngayong Pasko. Panghawakan mo yung liwanag na nakaugalian natin nung mga simbang gabi. Amen. Patuloyin mo ang Diyos sa iyong buhay. Yon ang nais ng Pasko. Panunuluyan. Pagpapatuloy at pagpapatuloy. Kaso, pagkatapos ng Pasko,
hindi na rin magsisimba yan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magsimba ka. Oh. Okay, hindi. Tanda ko mga mukha nyo. Oh. Hindi. Karamihan po dito nagsisimba naman. Oh. Minsan. Pero yun naman po talaga eh. Nakakalungkot kasi ang bilis-bilis makalimutan ang Pasko. Ang panunuluyan ay di ba ang ating pagnanais na si Jesus ay manatili. Dahil noong mga panahong iyon, walang nagpapatuloy sa Kanya. Walang tumatanggap sa Kanya. At di ba nung tinanggap mo ang Panginoon, hindi mo maintindihan kung anong kumikilos sa loob mo. Pero nandoon at meron. Sa panalangin natin, sa pananampalataya mo, nandoon ang tunay lakas patuloyin si Kristo. Sabihin mo sa katabi mo, umuwi ka. Yon ang pangalawang mensahe. Ang Pasko ay tungkol sa iyong Yan. Pangalawa, patuloy tayo sa pagsisimba, pero buuin natin ang Iyon ang napakasimple. 800 years na ang Belen ng ating pananampalataya. Amen. Sabi mo, 800 years. Palakpakan natin ang 800 years na simbolo. At ito ay simbolo ng tahanan. Nasaan ang iyong pamilya? May kanya-kanya po tayong tahanan. At hindi po perpekto. May mga Pasko na magkakasama tayo at kung magkakasama kayo ngayong Pasko, God bless you po. Pagpatuloy niyo po yan. Sa mga hindi magkakasama ngayong Pasko, God bless pa rin. Bakit? Kasi yan din naman ang naranasan ni Jesus. Pero kahit nasaan ka man, yun ang pinakasimpleng gustong sabihin ng Panginoon. Kahit na nasa sabsaban, basta nandun ang nanay at tatay, magtatagumpay. Kahit nasaan ka, kahit nga lang yung alaala nila, magbibigay ito ng lakas at sigla. Balik tayo sa pamilya. Hanapin mo ang iyong pamilya. Ang tinuluyan ng Diyos ay ang tahanan ng pamilya ng ating mundo. Mahalaga ang pamilya mo. Kaya, kung ikaw ay tunay na rumerespeto sa relasyon, huwag kang sumira ng pamilya. Amen. Palakasin ang tahanan. Palapakan natin ang ating pamilya. At ang pinakamasarap sa lahat ng ito, kung bakit meron tayong Pasko, ano namang saysay kung patutuloyin mo si Kristo at sama-sama tayong pamilya kung hindi naman natin ibig ang isa't isa. At yon na mahal ko, ang gustong ipahiwatig ng Pasko. Nandoon siya sa isang lugar na hindi kaaya-aya, pero ayos lang, dahil hindi niya naman ibig yung lugar. Ang ibig niya ay ang iyong pamilya nang kayo ngayon muli madiskubre mong umibig. Balikan mo ang pagmamahalan, manatili at magpatuloy sa pagpapatawad. Ibig ka ng Panginoon. Alay natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga iniibig. Palakasin muli ng pag-ibig ng Diyos ang iyong pagmamahal. Anumang relasyon meron tayo sa isa't isa,
basta nandiyan dyan sa kalagitnaan ng Panginoon, mamumunga, lalakas, magiging malaya. Hindi ba yun ang nangyari sa Ebanghelyo? Pangarap si Jose sa kanyang. Subalit nung gising niya, doon naging tunay ang pagmamahal. Nagsisimula ang pag-ibig sa pangarap, pero nagsisimula at nagpapatuloy ito kung ikaw ay gigising at susunod sa pagmamahal ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, gumising ka at sundan ang pagmamahal. Palapakan natin ang pagmamahal. Alam ko po, nakakaantok itong mga panahong ito. Pero kaya nga napakaganda rin ang Ebanghelyo, saktong-sakto. Si San Jose na natutulog. Kaya pag tulog yung katabi mo nagsisimba, sabihin mo sa kanya, San Jose, gumising ka na. Pero naging tanyag si San Jose hindi dahil sa tulog lang siya. Okay lang naman matulog eh. Basta gigising ka. Mahirap kung hindi ka na magising. Gumising, kumilos, sumunod sa pag-ibig ng Diyos. Mga minamahal, kasama rin sa misa natin ngayon, ang mga hindi katulad ng Pasko nating pinagdiriwang. May mga kapatid tayong nanonood ngayon sa ibang bansa, hindi katulad ng Pasko dito nating mga Pilipino. May mga hindi naniniwala sa Pasko. Kasama rin sa pagdarasal natin ngayong gabing ito. Mapukaw nawa sila at huwag kang titigil na umibig, magnais sa kaayusan, mapukaw muli sa panibagong kinabukasan. Sa tulong ni Jose at ni Maria mamaya, huwag ka munang magpa-picture-picture. Kailang naman din. Ayusin mo muna ang tunay mong pag-uugali. Bilang Pasko, puno ng pagmamahalan. Nagiging problema po kasi, picture tayo, picture-picture. Kinalaunan, panlabas lang. Para may maipost lang. Kung wala naman ang pamilya, kung wala ang pag-ibig, kung hindi naman magpapatuloy sa pagdarasal at pagsisimba, sayang lang ang pag-ibig ng banal na Pasko ng pamilya. Isa po sa karanasan kong napuntahan ngayong Pasko ay nagmisa po ako sa mga kapatid nating preso sa Quezon City Jail. At nung nagmisa ho ako, nais ko po silang pakantahin, kaso wala akong boses. Nagka-boses na po ako ngayon. Oo. Boses po ito. Oo, boses ito. Kaya ang ginawa ko po, pinakanta ko sila. Actually, dalawa yung gusto kong ipakanta sa kanila. Yung una ko pong pinakanta, hindi ko na po nasunod yung dalawa, kasi yung una pa lang, saradong-sarado na po yung boses ko. Pinakanta ko po sa kanila yung, ano nga ba yun? Nandito ako. Yun yung una kong pinakanta sa kanila. May isa pa po ako dapat sa kanilang pakantahin. Kasi po, nung nagmisa ako doon ng pangalawa, mas may kurot yung misa namin kasi, linggo, at bumibisita ang kanilang pamilya. First time ko po makita yon. At akala ko po may lugar yung bisita ng pamilya sa mga preso. Wala po pala. Kung saan sila naroroon,
nandoon ang bisita nila. At kapag magsisimba na, magsisimba din sila, halo-halo na ang lahat. At nakakakilabot, kung nagdarasal yung preso sa kalayaan niya, iba kung yung pamilya ang nagdarasal para lumaya sila bilang pamilya. May gusto po sana akong ipakanta rin sa kanilang isa pang kantang luma na kinakanta po ng kapatid ko na nasa ibang bansa nung bata pa po kami. Gusto ko po kantahin natin yon para mapaalala natin ang pag-ibig na kailanman hindi mawawalay sa atin ng Panginoon. Hindi po ito Christmas song. Kinakanta niyo po ito sa videoke. Sigurado ako. Nang mawalay ka sa aking puso, kung bakit hanap-hanap ka pa, ang iyong mukha'y lagi, wala nakakaalam lagi na lamang sa, bakit di nitong damdamin sa mga nagdaan, sadya nga bang ganyan? Di matatakasan, nais kong kung tatanggapin ko, chorus, nais kong kamuli, nais kong kung pangarap ko'y ikaw pa rin ang iniibig ko. Palapahan nga natin yung choir pa. Sa pagharap mo mamaya sa Belen, pakialay nga sa kanya kung bakit kaibig-ibig ka pa rin. Pakisabi nga sa kanya, bakit mo pa ako iniibig, Panginoon? Alam mong iiwan kita. Alam mong makakalimutan kita. Alam mong hindi ako magtitiwala sa iba. Alam mo yun, Panginoon. Alam mo yun. Alam mo yun. Pero sinisilang ka pa rin sa akin. Alagaan niyo po ang pamilya ko. Tumuloy pa rin po kayo sa tahanan ko. Maging maligaya pa rin ang Pasko. Ikaw pa rin ang iniibig ko. Amen. Pakiulit nga po, panunuluyan. Pamilya. Pag-ibig. Merry Christmas po sa inyong lahat. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Magsitayo po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa maningning na gabing ito, sama-sama tayong lumapit at sumamba sa ating Haring Sinilang, sa ating sabsaban, sa ating harapan, puno ng kagalakan at pag-asa, ating dasalin. Diyos ng liwanag, dinggin mo kami. Diyos ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa, mga obispo, mga pare at mga diakono, nawa lagi nilang madama ang liwanag na nagniningning sa sabsabang pinagsilangan ni Jesus. Manalangin tayo. Diyos ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga leader laiko, nawa ang liwanag ni Jesus sa abang sabsaban ay magdulot sa kanila ng tunay na kaligayahan habang sila'y patuloy na nagsisilbi sa inang simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa ating mga tahanan, nawa ang ngiti na nagmumula sa mga munting labi ng sanggol na si Jesus ay magpawi ng anumang alitang naghihiwalay sa bawat isang bumubuo nito. Manalangin tayo. Diyos ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga kabataan, naway makita nila ang diwa ng pagbibigay ng saya sa iba sa pamamagitan ng pagninilay sa ligayang idinudulot ng sanggol na si Jesus sa sabsaban. Manalangin tayo. Diyos ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga nalulumbay sa anumang kadahilanan, nawa makita nila ang tunay na ligaya na nagmumula sa matamis na mata ng sanggol na si Jesus. Manalangin tayo. Diyos ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, nawa madama natin ang liwanag ni Jesus sa ating buhay. Manalangin tayo. Diyos ng liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, naway papasukin sila sa kalangitang puspos ng kapayapaan at kaligayahan sa piling ng puong may kapal. Manalangin tayo. Diyos ng liwanag, dinggin mo kami. Tahimik nating ilahad sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos ng liwanag, dinggin mo kami. Ama, sinilang ngayon ang iyong bugtong na anak upang iligtas kami sa kasalanan at tuluyang makilala kang lubusan. Bigyan niyo po kami ng nararapat na biyaya upang maunawaan namin ang hiwaga ng iyong pag-ibig. Sa gayoy, maisabuhay ang kaluwalhatian ng iyong ngalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan niyang nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin ka kapatid upang ang mga alay nating nakayanan, kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang haing ngayong Pasko ng pagsilang, sa pagpapalitang ito ng kaloob at aming handog, ang anak mong umako sa aming kaabahan, ay siya nawang magparangal sa amit magtampok, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong dina na iba sa amin, siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikay aming nababanaagan. Anang anak mong dina iba sa iyo, siyang iisang salita mo. Katauhan niya'y iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig, kahali-halina, kahit na ikay ligid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, ngunit lalong-lalo na ang pagsilang niya sa sabsaban. Kaya't alay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng aming kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin niyo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga yumao. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na si San Jose, ng mga apostol, ni San Pedro Poveda at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoon, Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin nating muli ang dasal na bilin ni Jesus. Sumasalangit ka, Ama, hinihiling namin na iadya niyo po kami sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag ang mga paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigay ho tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Merry Christmas. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kapayapaan din po sa mga nasa kanilang tahanan. Peace be with you po. Sa pagwasak na ito ng katawan sa dugo ng ating Panginoon Yesu Kristo, ang ginawa namin sa pagdinako. Dona nobis pacem. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tatanggap sa piging niyang banal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, pagindapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiluhod at sabay-sabay nating dasalin ang panalangin sa banal na pamilya ng Nazaret. Jesus, anak ng Diyos at anak ni Maria, basbasan mo ang aming pamilya. Tulungan mo kaming matularan ang pagkakaisa, kapayapaan at pag-ibig na iyong nasumpungan sa iyong pamilya sa Nazaret. Maria, ina ni Jesus at aming ina, pagyamanin mo ng iyong pananampalataya at pag-ibig ang aming pamilya. Tulungan mo kaming mapalapit sa iyong anak sa aming dusa at galak. San Jose, na nag-aruga kay Jesus at Maria, ingatan mo ang aming pamilya. Tulungan mo kami sa aming kawalan ng pag-asa. Banal na pamilya ng Nazaret, pakinggan ang aming hiling. Yakapin niyo kami sa inyong pamilya. Tulungan niyo kaming maging daan ng kapayapaan. Naway ang aming pag-ibig sa grasya ng Diyos ay tunay na malagpasan ng aming kahinaan at mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Maituon nawa namin ang aming puso at tahanan sa Diyos hanggang magkaisa kami na puno ng kagalakan at kapayapaan sa kalangitan. Amen. Banal na pamilya ng Nazaret, Panatiliging ligtas ang aming pamilya at gabayan niyo kami pabalik sa Ama. mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo San kami. Pedro Poveda, Ipanalangin mo kami. Magsiupo ang lahat para sa video announcements. Merry Christmas po sa ating lahat. Father Guido po ito ang inyong kura paroko para sa paalala ngayong pagsisimba ninyo ng Pasko. Ang parochial school po natin ay nananawagan na para sa school year 2024-2025. Tawag po tayo sa numbers na ito. Pag-aralin natin ang mga bata sa ating parochial school. Kasabay po ng ating paghahanda sa pagsilang ng Panginoon, ang atin pong opisina ay bukas pa rin ng 9 a.m. hanggang 6 p.m. Ito po ay hanggang December 31. Gayun din po, ang Bags Full of Love o ang HOFAM o ang ating pamaskong tupa o tulong pamilya ay available din po. Salamat po sa mga nag-aalay tuwing paghahanda ng altar or tuwing offertory. Laking tulong po ito at sa December 30 po, ipamimigay natin sa ating mga kapuspalad na mga kapatid para maligaya din po ang kanilang Pasko. Gayun din po, sa December 31, kapistahan na po ng ating banal na pamilya, pero liturgical feast po ito. Linggo naman po ito, magsimba po tayo sa kapistahan ng pangalan ng ating patron. Sa December 31 naman po ng alas 6 ng gabi at alas 8 ng gabi ay misa na po ito para sa January 1. Bisperas po na ito ng kapistahan ng Inang Maria bilang Ina ng Diyos. Magsimba na rin po tayo. Sa January 1 naman po, Lunes, ay dakilang kapistahan ng ating Inang Maria. Ganun din po ang mga misa, pero 7:30 a.m. po ang simula sa linggong iyon. O sa kapistahan, sa Tuesday po na iyon. Tuesday ba? Sa Tuesday po. At pagdating din po ng January 1, balik na po sa alas 8 ng umaga ang bukas ng opisina hanggang alas 5. Paalala po, sa December 26 at January 2, sarado po ang ating parish office.
para po sa pagpapahinga din po ng ating staff at ng ating din pong opisina. Magkakaroon din po tayo ng kasalang parokya sa February 17 na po ito. Ngayong December po ang deadline ng registration at January 15 po ang deadline naman po ng requirements. Available na rin po ang ating kalendaryo. Yan, kung makikita nyo po ang ating kalendaryo, naririto po na yung maaari na po natin tangkilikin. Ang team po natin ay Banal na Pamilya, Magdasal ng Sama-sama. At yun din po ang nakalagay sa ating calendar. So, tangkilikin po natin na ipaparating na po natin ang ating team ngayong taon. At ano po ba mga activities natin sa darating pong fiesta? Sa January 26 po, sa mga batang babae at lalaki, may Munting Maria at Munting Jose po tayo. Sa January 27 naman po, may mutya po ng Banal na Pamilya. Yan, sama-sama tayong sumuporta sa mga ating mga kababaihan na mga dalaga. Sa January 28 naman po, Queen Mother, sa mga nasa hustong edad na po na mga nanay, mga lola. Sa January 30 naman po ay may singing contest tayo para sa mga magagandang tinig. At ang simula po ng ating nobenaryo ay February 2 hanggang February 10 dahil ang ating kapistahan ay February 11 po. Sa February 10 rin po ang prosesyon ng ating patron alas 6 ng gabi at may kumpilang parokya din po tayo February 3 and February 10. Yun po ang ating mga activities. Mag-abang-abang na lang din po tayo. February 11 ang ating dakilang kapistahan. At yun nga po, ang atin pong HOFAM 2K70 ay tuloy-tuloy na at ikinaabangan po natin. Pakisuportahan po ang ating HOFAM 2K70 raffle. Yan, sana manalo po kayo ng 20,000, 10,000, and 5,000 at may mga consolation prizes po. 20 pesos lang po ang isang ticket. Ang kanyang draw date po ay sa December 30. Sa December 30, doon din po natin ibibigay din ang ating mga pamaskong tupa. At gayon din po, nanghihikayat pa rin po kami. Ito na po ang ating naiipon para sa ating kisame. Yan. Salamat po sa inyong suporta ngayon. HOFAM 2K70. Sinilang na po ang Panginoon at nagagalak po tayo sa araw na ito. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa mga iba't iba pang pagdiriwang. Father Guido po ito. Merry Christmas po sa inyong lahat. Viva! Ang mga pasasalamatan po nating mabilisan, alam ko po lutong-luto na ang inyong Noche Buena. Pero nais po natin pasalamatan ang ating Parish Pastoral Team, ang aring Parish Pastoral Council, ang Ministry of Altar Servers, Lectors and Commentators, Eucharistic Ministers of Holy Communion, Extraordinary Ministers of Holy Communion, Greeters and Collectors. Ang ating Holy Family Grand Choir, palakpakan po natin sila. Ang ating Mother Butlers Guild, salamat po. Ang ating Media Ministry at ang lahat po na nakikiisa online sa iba't ibang dako ng daigdig. Sa ating pong parish staff at sa ating pong mga kuya sa kapulisan na tumutulong din po sa atin. Sa ating pong Barangay Council ng Rojas, Paligsahan at Obrero, nandito po ang ating kapitan sa Barangay Paligsahan, Cap Alex Lapore. Maraming salamat, Cap. Palakpakan po natin si Cap. Ang kinatawan po, pero nagpapasalamat din po tayo kay Cap Joe Segundo. Ang kinatawan po ay si Kuya Christopher Yan. Palakpakan po natin. Thank you very much po. Siyempre, ang ating kapitana sa Barangay Rojas, Cap Dayan Regalado. Maraming salamat po. At sa panunuluyang nasaksihan natin ng ating youth ministry, congratulations sa ating mga kabataan. Palapakan po natin sila. Pagkatapos po ng misa ay hinihiling po na pumunta po sa kalagitnaan dahil may group picture taking po tayo. Pero bago po yun, bubunot po tayo ng isang magwawagi ng isa lang po. Letter C.
Isa lang po ang magwawagi. Pakita mo na kung ano yan. Medyo malaki po kasi ito, nakakalakad na po yung Niño Jesus. Number 7. Number 2. Baka may nagdiriwang din po ng birthday niya. Lumapit rin po para mabasbasan at may pagdasal. Sino pong may birthday? Merong may birthday. Kasabay po ng pagbabasbas din ng ating mga kahilingan. 1, 2, 3, 4. 4 ang mga may birthday. Magsitayo na po tayong lahat. 5, 6. Sakali na lang alala yung birthday nila. 7, 8. Birthday nyo ngayon? Talaga lahat? Amang mapagmahal, salamat po sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng inyong anak na si Jesus, sa amin pong mga kahilingan. Pagpalain niyo po ang aming pagdiriwang ng Pasko. Palakasin kami sa pananampalataya. Ilayo sa anumang sakit at masama. Magdiwang puno ng pagmamahalan. Aba, Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo ka, taglayang ligaya ng Pasko. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay po, request po tayo lahat. Mag-compress po tayo para po sa picture taking po natin. Yung mga sinakulo cast, mga panunuluyan cast, pwede pa tayo sa gitna. Ayan po, mag-compress po tayo lahat. Thank you po.
Mahal kong bayan ng Diyos, Pasko na naman. Ito ang panahon na talaga namang pinakahihintay nating lahat. Panahon para tayo ay magkasama-sama ng mga kaibigan, katrabaho at kapamilya. Kabi-kabila na ang mga Christmas party na ating pinupuntahan at napakarami pang ibang nanguumbida na bumisita tayo sa kanila. Ito ang patunay na palagi nating nais na magkatipon-tipon, magsama-sama, magkasiyahan, magkadaupang palad, magkaisa. Sa kabila ng hirap ng buhay, kahit sa mga simpleng pamamaraan ay pinipilit natin magkasama ang ating mga mahal sa buhay. Ang simpleng salo-salo, konting handaan, ang mga ito ay sapat na para maramdaman natin ang diwa ng Kapaskuhan. Pagsama-sama, pagtitipon, pagiging kaisa ng iba. Ito ang pinaka-esensya ng pagsilang ni Jesus, ang sanggol na ating tagapagligtas. Siya ay sumilang sa isang abang kalagayan dahil ninais ng Panginoon na tayo ay makaisa niya. Sa kabila ng kanyang kadakilaan, pinili niyang magpakababa para sa ating mga makasalanan. Gayon din, ang nais ng Diyos sa atin, magpakababa at maging kaisa ang ating kapwa. Ito mismo ang mensahe ng ating Santo Papa Francisco. Synodality. Sama-sama, nagkakaisa, kalakbay ang ating kapwa. At paano natin ito magagawa? Kapag tayo ay naririyan at handang makinig sa daing ng iba. Ngayong Kapaskuhan, sana po, huwag nating hayaan na tayo ay mabingi ng nagagandahang Christmas carols o masilaw ng kumikukutitap ng mga liwanag upang hindi natin makita at marinig ang pangangailangan ng iba nating kapwa. Gamitin po natin itong hamon sa ating upang palaganapan ang pagtutulungan at pagbibigayan. Masarap pong makatanggap ng regalo tuwing Pasko. Kaya naman, ibahagi natin sa ibang tao ang regalo ng Diyos. Sa inyong lahat, maligayang Pasko po at mabiyayang bagong taon. Ito po ang inyong lingkod, sa Bishop Ness, Obispo ng Diocese of Cubao.